AM. Number RTJ 21018 September 29, 2021. Nakatanggap ang OCA ng mga nakaprint na kopya ng mga larawan ni Judge na di umano'y nakapost sa kanyang Facebook account na nagpapakita sa kanyang katawan na ang kalahati ay husband at kalahating suot at nagpapakita ng mga tato sa kanyang itaas na katawan na ginamit bilang cover photos at profile pictures sa kanyang profile page. Sa liham nito na may petsang ika-28 ng Enero taong 2020, inatasan ng OCA ang Judge na maghain ng kanyang komento patungkol sa mga larawan na naipost sa kanyang Facebook account kaugnay ng mga posibleng paglabag sa New Code of Judicial Conduct gayon din sa OCA Circular No. 173/2017. Bilang pagsunod dito, isinumite ni Judge ang kanyang komento kung saan ipinaliwanag niya na ang kanyang Facebook account ay nahak noong ika-11 ng Agosto taong 2019 at noong panahong iyon, ang setting ng privacy ng kanyang account ay inilipat mula pribado ay ginawang pampubliko. Iginiit niya na ang mga larawan na nagpapakita ng mga tato sa kanyang katawan ay exclusive para sa kanyang sariling kasiyahan at para sa kanyang Facebook friends lamang at hindi kailanman na i-post para sa publiko. Bukod dito, iginiit ni Judge na ang mga larawan ay hindi tinatanggap bilang ebidensya dahil ang mga ito ay iligal na nakuha mula sa kanyang nahak na Facebook account, bilang paglabag sa kanyang karapatan sa privacy ng komunikasyon sa ilalim ng Seksyon 3, Artikulo 3 ng Konstitusyon. Sa memorandum na may petsang ika-14 ng Hulyo taong 2020, hinatulang guilty ng OCA si Judge sa paglabag sa Sections 1 at 2, Canon 4 ng New Code of Judicial Conduct, gayon din sa OCA Circular No. 173/2017, nang ipost niya ang subject picture sa kanyang Facebook account. Ginawa rin ng OCA na administratibong pananagutan ni Judge ang pag-uugali na hindi naaayon sa isang hukom para sa kanyang hindi wastong pag-uugali. Ipinunto nito na kung naging mas maingat si Judge sa kanyang pakikilahok sa social media, hindi sana siya malalagay sa ganitong sitwasyon kung saan ang mga larawan ng kanyang katawan na natatakpan ng tato ay naging available sa pangkalahatang publiko. Pagkatapos ng maingat na pag-aaral ng kaso, pinagtibay ng korte ang mga natuklasan ng OCA, ngunit binago ang mga parusang ipapataw laban sa Judge. Madalas na pinapaalalahanan ng korte ang mga hukom na palaging kumilos ng walang kapintasan at sa paraang nagpapakita ng integridad, katapatan, at katwiran, hindi lamang sa pagganap ng kanilang mga opisyal na tungkulin, kundi maging sa kanilang personal na buhay. Sa madaling salita, ang pag-uugali ay dapat na ginagabayan ng mahigpit na kaangkupan at kagandahang asal sa lahat ng oras upang maging karapat-dapat at mapanatili ang paggalang at pagtitiwala ng publiko sa hudikatura. Ang mga mahigpit na pamantayan na dapat palaging sundin ng isang hukom ay nasa ilalim ng Canons 2 at 4 ng New Code of Judicial Conduct. Sumasang-ayon ang korte sa OCA na nilabag ng hukom ang kanyang tungkulin upang maiwasan ang hindi nararapat, o maging ang paglitaw lamang ng hindi nararapat, nang ipost niya ang mga larawan na nagpapakita ng kanyang kalahating hubad na katawan at may tato na katawan sa kanyang Facebook account na kalaunan ay naging madaling ma-access sa pangkalahatang publiko. Nilinaw ng korte na ang hindi nararapat sa kasong ito ay nauugnay lamang sa pagkilos ng hukom ng pag-post ng mga larawan ng paksa sa social media, at ito ay walang kinalaman sa kanyang pagpili na magkaroon ng mga tato sa kanyang katawan. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pag-post ng mga larawan sa Facebook, inilagay ni Judge ang kanyang sarili sa isang sitwasyon kung saan siya, at ang status na hawak niya bilang nakaupong hukom, ay naging object ng pambabatikos at pangungutya ng publiko. Ito ay madaling mapatunayan sa mismong katotohanan na nakita ng isang hindi kilalang tao na angkop na ipadala ang mga larawan sa OCA para sa naaangkop na aksyong pandisiplina. Upang depensahan ang kanyang sarili sa anumang pananagutan sa pangangasiwa, sinabi ng hukom na hindi niya nilayo na ibahagi ang mga larawan sa social media upang matingnan ng pangkalahatang publiko. Sinabi rin niya na ang mga larawan ay hindi dapat tanggapin na ebidensya ang mga rason ng hukom, gayunpaman, ay walang merito. Ito ay elementarya na ang tuntunin sa ilalim ng Seksyon 3, 2, Artikulo 3 ng Konstitusyon ay nalalapat lamang bilang isang pagpigil laban sa Estado at hindi maaaring palawigan sa mga kilos na ginawa ng mga pribadong indibidwal, maliban sa mga pagkakataon kung saan ang mga naturang indibidwal ay ipinakita na kumilos sa ilalim ng isang funksyon na nauugnay sa Estado.
Maliwanag, ang tuntuning hindi kasama ay walang nakitang aplikasyon sa kaso dahil ang estado ay hindi kailanman kasangkot sa pagkuha ng mga larawan mula sa Facebook account ng hukom. Bukod dito, tama ang OCA na hindi basta-basta makakaiwas si Judge sa administrative liability sa pamamagitan ng pag-asa sa friends-only privacy setting ng kanyang Facebook account bilang depensa sa kanyang mga post, kasama ang mga larawan, at kahit na nagbabahagi ng nilalaman sa kanyang profile ng account. Sa katunayan, lumilitaw na pinahintulutan ni Judge ang isang kaibigan na ibahagi ang kanyang mga larawan sa kanyang Facebook account, na ang nilalaman ay maaaring tingnan hindi lamang ng mga kaibigan sa Facebook ni Judge, kundi pati na rin ng mga kaibigan sa Facebook ng taong iyon o ng publiko, depende sa setting ng privacy ng huli. Ang Facebook account ni Judge, sa makatuwid, ay hindi maaaring ituring na tunay na pribado, kahit na ipagpalagay na ang setting ng privacy ng kanyang account ay binago ng walang pahintulot mula sa mga kaibigan, lamang patungo sa publiko nang ang kanyang account ay sinasabing na-hack noong 2019. Hindi lingid sa kaalaman ng korte na ang pagkilos ng hukom sa pag-post ng mga larawan sa kanyang Facebook account ay walang alinlangan na mukhang hindi nakakapinsala at hindi nakakasakit kung ito ay ginawa ng isang ordinaryong miyembro ng publiko. Bilang nakikitang personifikasyon ng batas at hustisya, gayunpaman, ang mga hukom ay pinananatili sa mas mataas na pamantayan ng pag-uugali at sa gayon ay dapat na naaayon sa kanilang sarili. Sa paggawa nito, nabigo rin ng hukom na sumunod sa pamantayan ng pagiging angkop na hinihiling mula sa mga hukom at tauhan ng hukuman sa ilalim ng OCA Circular No. 173-2017, na nag-uutos sa lahat ng miyembro ng hudikatura na lumalahok sa social media na maging maingat sa pag-post ng mga larawan, mga post, at paggawa ng mga komento sa publiko sa mga social networking site tulad ng Facebook. Sa katunayan, dapat ay mas alam ni Judge kaysa mag-post ng napaka-personal na content sa kanyang Facebook account na makikita hindi lamang ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan, kundi pati na rin ng kanyang mga regular na tagasunod, o, sa madaling salita, mga miyembro ng pangkalahatang publiko. Napag-alaman ng korte na ang inirereklamong kilos ng hukom ay binubuo ng pag-uugali na hindi naaayon sa isang hukom, na, sa ilalim ng Seksyon 24, kaugnay ng Seksyon 25C ng Rule 140, na sinususugan ng AM. Number 180105, SCI at AM. Number 210317, SCI, ay isang magaan na pagkakasala na maaaring parusahan ng alinman sa mga sumusunod, A. Isang multa na hindi bababa sa 1,000 ngunit hindi hihigit sa 35,000, at O. B. Pagtuligsa, C. Pagsaway, o D. Paalala na may babala. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang sa mga kakaibang pangyayari ng kasong ito, itinuturing ng korte na nararapat na ipataw laban sa hukom ang parusa ng isang paalala dahil ito ang kanyang unang pagkakasala. Sa paglitaw ng iba't ibang platform ng social media sa paglipas ng mga taon, muling pinaalalahanan ng korte ang mga hukom na alalahanin kung ano ang kanilang ipinapahayag sa mga social networking site, hindi alintana kung ito ay isang personal na usapin o bahagi ng kanyang mga tungkuling panghukuman, na ang nilalaman ay tiyak na lumilikha at nag-aambag sa pangunawa ng publiko hindi lamang sa mga kinauukulang hukom, ngunit, higit sa lahat, sa hudikatura sa kabuuan. Kaya, ang korte ay napatunayang guilty of conduct unbecoming of a judge at sa pamamagitan nito ay PINAGTIBAYANG maging mas maingat sa kanyang propesyonal at personal na pakikitungo sa social media at mahigpit na babala na ang pag-uulit ng pareho o katulad na mga kilos ay papatawan ng mas mahigpit na parusa sa hinaharap.